buhay at pamana ni Alona Alegre, isang bituin ng angkan at kanyang panahon. Panimula, ang pag-usbong ng isang natatanging pangalan. Sa mayamang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nananatiling nakaukit hindi lamang dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa kanilang angking ganda at sa panahong kanilang kinatawanan. Isa sa mga pangalang ito ay si Alona Alegre, isang aktres na sumikat sa ginintuang panahon ng sinema, isang mukhang hinangaan at isang figurang naging bahagi ng isa sa pinakamalaking dinastiya sa industriya ng showbiz. Ang kanyang kwento ay salaysay ng isang artistang hinubog ng kanyang lahi, pinanday ng mga pagkakataon at nag-iwan ng isang pamanang hindi malilimutan mula sa maningning na telon hanggang sa ginintuang buhangin ng isang tanyag na baybayin. Ang kanyang karera ay sumasaklaw sa iba't ibang yugto ng pelikulang Pilipino. Mula sa pagiging isang inosenteng child star, sa pagiging isa sa mga pinakakaasam-asam na leading lady ng dekada 60 at 70 hanggang sa kanyang matapang na pagyakap sa mga kontrobersyal na bomba films. Ang pagtalakay sa buhay ni Alona Alegre ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa isang aktres, kundi isang paglalakbay sa kultura at sining ng isang nagdaang panahon. Una, ang angkan ng mga Salvador, isang dinastiya sa showbiz. Upang lubos na maunawaan ang landas na tinahak ni Alona Alegre, mahalagang kilalanin ang pundasyon ng kanyang pagkatao bilang isang alagad ng sining. Ang pagiging bahagi niya ng tanyag na angkan ng mga Salvador. Ang dinastiyang ito ay nag-ugat sa isang pambihirang patriarka, si Luz Salvador Sr., isang tao na may maraming talento at naging isang haligi sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Si Luz Salvador Sr. ay hindi lamang isang pangkaraniwang personalidad. Bago pa man siya nakilala sa pelikula, isa siyang manlalaro ng basketball. Ngunit ang kanyang tunay na hilig ay nasa sining ng pagtatanghal. Naging isa siyang respetadong stage actor, director at talent manager. Ang kanyang impluensya ay lumawak sa iba't ibang larangan ng showbiz. Subalit, ang pinakatumatak na bahagi ng kanyang alamat ay ang kanyang personal na buhay. Kinilala siya sa pagkakaroon ng 102 anak mula sa iba't ibang babaeng kanyang nakarelasyon. Ang pambihirang bilang na ito ay nagbunga ng isang malawak at magkakaugnay na pamilya na ang mga miyembro ay kalaunang naging mga kilalang pangalan sa industriya. Sa malaking pamilyang ito, isinilang si Alona Alegre. Ang kanyang ina ay si Inday Jalandoni, isang dating contract star ng isa sa mga dambuhalang estudyo noon, ang LVN Pictures. Dahil dito, ang dugo ng sining ay tunay na nananalaytay sa kanyang mga ugat, kapwa mula sa kanyang ama at ina. Ang paglaki sa ganitong kapaligiran ay nangangahulugan ng maagang pagkakalantad sa mundo ng pelikula. Marami sa kanyang mga kapatid ang sumunod sa yapak ng kanilang ama at nagtayo ng sarili nilang mga pangalan. Kabilang dito ang mga sumusunod: Leroy Salvador, ang panganay sa magkakapatid, isa ring kilalang aktor at direktor. Ross Rival Rosauro Salvador, isang batikang action star. Mina Aragon, isang aktres na nakilala rin sa kanyang panahon. Tess Salvador, isa pa sa mga kapatid na babae na pumasok sa pag-aartista. Luz Salvador Jr., isang tanyag na aktor na nabansagan bilang the James Dean of the Philippines dahil sa kanyang angas at karisma. Philip Salvador, isa sa pinakamatagumpay at kinikilalang aktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, na nananatiling aktibo hanggang sa kasalukuyan. Ang malawak na impluensya ng kanilang pamilya, na kinabibilangan din ng maraming pamangkin na pumasok sa showbiz, ang nagpatibay sa estado ng angkan ng mga Salvador bilang isa sa pinakamalaki at pinakamatatag na dinastya sa Philippine entertainment. Sa ganitong tagpuan nagsimula ang paglalakbay ni Alona. Ikalawa, mga unang hakbang sa pelikula, ang pagsilang ng isang bituin. Dala ang pangalan ng kanyang pamilya. Naging madali para kay Alona Alegre na mabuksan ang pinto ng industriya ng pelikula. Sa murang edad na 7 taon, unang sumabak si Alona sa pag-arte. Ang kanyang debut film ay ang Tagapagmana noong 1955, isang produksyon sa ilalim ng LVN Pictures, ang mismong estudyong pinagsilbihan ng kanyang ina. Sa pelikulang ito, nakasama niya ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Leroy Salvador.
Kasama rin sa cast sina Emma Alegre, Armando Goyena, Carlos Salazar, at Florentino Ballester. Ang kanyang maagang pagsabak ay nagpakita ng potensyal, ngunit ito ay pansamantalang natigil. Tulad ng maraming child star sa kanyang panahon, kinailangan ni Alona na huminto sa pag-aartista upang bigyang prioridad ang kanyang pag-aaral. Ang desisyong ito ay nagbigay daan para sa isang mas matatag na pagbabalik sa hinaharap. Ikatlo, ang muling pagbabalik at pagsikat sa dekada 60. Pagkatapos ng ilang taong pamamahihinga, muling bumalik si Alona Alegre sa showbiz noong kanyang teenage years. Ang kanyang opisyal na pagbabalik at pagpapakilala bilang isang dalaga ay sa pelikulang Nagbabagang Paraiso noong 1964. Sa edad na 16, ipinakita niya ang isang bagong imahe, hindi na isang batang aktres, kundi isang namumukadkad na dilag na may angking ganda at karisma. Ang dekada 60 ang naging saksi sa kanyang tuloy-tuloy na pagsikat. Siya ay naging isa sa mga pinaka-in-demand na leading lady na nagtataglay ng isang mukhang klasikong Filipino. Isang gandang hinahanap-hanap ng kamera at hinahangaan ng manonood. Ang kanyang karera sa panahong ito ay minarkahan ng sunod-sunod na paglabas sa mga pelikula, kung saan nalinang ang kanyang kakayahan bilang isang versatile na aktres. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan sa dekadang ito ay 1964, Makagerero, at Nasa Bawat Pintig ng Puso, 1965, Lambat, Maria Cecilia at Elias Dillinger, 1966, Gintong Patibong, Sa Dulo ng Ating Landas o Chinatown, 1967, Clandestine at Alex Big Shot, 1968, Lucky Nine Commandos, 1969, Commander Balisong. Sa mga pelikulang ito, naitatag niya ang kanyang sarili bilang isang mabisang kapareha ng mga pinakamalalaking bituin ng kanyang henerasyon. Pakikipagtambal sa mga hari ng aksyon at komedya, ang isa sa mga sukatan ng katanyagan ng isang leading lady noon ay ang kanyang kakayahang makatambal ang mga pinakasikat na aktor. Dito hindi nagpahuli si Alona Alegre. Naging kapareha niya ang mga haligi ng action films at maging ng komedya. Fernando Poe Jr., nakatambal niya ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino sa mga pelikulang Esteban at Santo Domingo noong 1972. Ang kanilang tambalan ay nagpakita ng natural na kimika na kinagiliwan ng mga manonood. Joseph Estrada, bago pa man naging Pangulo ng Pilipinas ay si ERAP, ay isa sa mga nangungunang action star. Nakasama siya ni Alona sa mga pelikulang Alex Big Shot, 1967, at The Valiente Brothers. Ramon Revilla Sr., isa pang alamat ng action films. Nakapareha ni Alona ang bida ng pelikulang Nardong Putik. Eddie Fernandez. Nakatrabaho rin niya ang isa pang sikat na action star sa mga pelikulang Gintong Patibong, 1966, at Commander Balisong, 1969. Bukod sa mga action star, ipinakita rin ni Alona ang kanyang versatility sa pagpasok sa mundo ng komedya. Naging leading lady siya ng dalawa sa pinakamahuhusay na komedyante sa bansa. Chiquito, nakasama niya ang hari ng comedy sa pelikulang Elias Dillinger noong 1965. Dolphy, nakatrabaho niya ang comedy king sa pelikulang Genghis Bond, Agent 123, na ipinalabas din noong 1965. Ang kanyang kakayahang makibagay sa iba't ibang genre at makatrabaho ang pinakamalalaking pangalan sa industriya, ang nagpatunay na si Alona ay hindi lamang isang magandang mukha, kundi isang lehitimong bituin. Ika-4, ang pagyakap sa kontrobersya, ang panahon ng bomba, films. Pagsapit ng dekada 70, isang bagong uri ng pelikula ang nagsimulang umusbong at lumaganap sa Pilipinas, ang mga tinaguriang bomba, films. Ang mga pelikulang ito ay kilala sa kanilang mapangahas na tema at mga eksenang nagpapakita ng kahubaran. Isang malaking pagbabago mula sa konserbatibong pamantayan ng mga naunang dekada. Sa gitna ng nagbabagong tanawin ng industriya, si Alona Alegre ay isa sa mga
pangunahing aktres na yumakap sa bagong genre na ito. Ang kanyang pagpasok sa mga pelikulang ito ay isang matapang na hakbang na lalong nagpatibay sa kanyang katanyagan. Bagamat ito ay naging kontrobersyal, ang kanyang klasikong ganda na dating makikita sa mga romantikong eksena ay nabigyan ng bagong dimensyon sa mga mas mapangahas na papel. Ilan sa mga pelikulang ito na kanyang pinagbidahan ay Sari-saring Ibong Kulasisi Pang Adults, Lamang Lalaki Babae, Kami Kamandag ng Dagat, Nagtatanong ang Puso, Magkayakap sa Magdamag Hayok sa Sarap Hawakan Mo at Pigilan ng Kahapon, Nang Masugatan ang Gabi. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakagawa si Alona Alegre ng halos 100 pelikula, isang testamento sa kanyang kasipagan at sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga producer at direktor. Ang kanyang paglipat sa mas mature na mga tema ay sumasalamin sa pagbabago ng lipunan at ng industriya mismo noong panahong iyon. V. Alona Beach, isang pamanang hindi sinasadya. Bukod sa kanyang mga pelikula, may isang pamanang iniwan si Alona Alegre na marahil ay hindi niya inaasahan. Isang pamanang pisikal at nananatili hanggang na ngayon. Ito ay ang Alona Beach sa Panglao, Bohol. Ang kwento sa likod nito ay naganap noong 1972 habang ginagawa ang pelikulang Esteban na pinagbibidahan nila ni Fernando Poe Jr. Maraming eksena sa pelikula ang kinunan sa isang magandang baybayin sa Barangay Tawala sa Panglao. Ayon sa mga kwento, si Alona ay madalas makitang naliligo at naglalakad sa dalampasigan sa tuwing may pagkakataon. Dahil sa kanyang kagandahan at sa pagiging sentro ng lokasyon ng shooting, ang mga lokal ay nagsimulang iugnay ang lugar sa kanya. Hindi nagtagal, ang baybayin ay nagsimulang tawaging Alona Beach. Ang pangalan ay kumalat at tuluyang naging opisyal na pagkakakilanlan ng lugar. Sa paglipas ng mga taon, ang Alona Beach ay naging isa sa mga pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa Pilipinas, kilala sa kanyang maputing buhangin at malinaw na tubig. Ironikong isipin na ang isang lugar na naging tanyag sa buong mundo ay nagmula sa pangalan ng isang aktres na minsang nag-shoot ng pelikula roon. Ito ay isang natatanging pamana na nagpapanatiling buhay sa kanyang pangalan para sa mga bagong henerasyon. Ika-6, personal na buhay at mga kontrobersya. Tulad ng maraming sikat na personalidad, ang personal na buhay ni Alona Alegre ay naging paksa rin ng interes at espekulasyon ng publiko. Noong dekada 70, lumabas ang mga usap-usapan na nag-uugnay sa kanya sa nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Sinasabing nagkaroon sila ng relasyon. Ngunit mahalagang bigyang diin na walang anumang matibay na katibayan na lumabas upang patunayan ang aligasyong ito. Ang malinaw na katotohanan gayunpaman ay ang kanyang pagiging isang taga-suporta ni Marcos. Noong Mayo 1987, matapos ang EDSA People Power Revolution, isa si Alona sa mga nanguna sa isang rally ng mga Marcos loyalist na ginanap sa Plaza Nuestra Señora de Guia sa Ermita, Maynila. Bukod dito, may ilan pang pangalan na naiugnay sa kanya. Isa na rito ang basketball player ng Crispa na si Atoy Ko. Naging laman din ng mga balita ang kanyang relasyon sa aktor na si Romeo Vasquez, na kinilala bilang isa sa mga pretty boy ng showbiz. May mga ulat na nagsasabing sila ay nagsama at nanirahan sa Beverly Hills, California. Ika-7, ang huling kabanata at konklusyon. Matapos ang maraming taon sa industriya at paninirahan sa ibang bansa, ang makulay na buhay ni Alona Alegre ay nagwakas noong Disyembre 9, 2018. Siya ay pumanaw sa edad na 70 dahil sa cardiac arrest. Ang malungkot na balita ay kinumpirma mismo ng kanyang kapatid na si Philip Salvador. Ang kanyang pagpanaw ay ikinalungkot ng kanyang pamilya, mga kaibigan sa industriya, at ng mga tagahanga na sumubaybay sa kanyang karera. Ang naiwang tatak ni Alona Alegre sa industriya ng pelikulang Pilipino ay hindi matatawaran. Siya ay isang produkto ng isang dakilang angkan, isang bituin na sumikat sa sarili niyang kakayahan, at isang aktres na hindi natakot na baguhin ang kanyang imahe alinsunod sa agos ng panahon. Mula sa pagiging isang kaibig-ibig na child star, isang hinahanga ang leading lady, hanggang sa pagiging isang icon ng mga mapangahas na pelikula, ipinakita niya ang isang karerang puno ng kulay at katapangan. Ang kanyang pamana ay mananatili sa mga pelikulang kanyang ginawa at sa alaala ng isang ginintuang panahon ng sinema.
At sa bawat paglubog ng araw sa sikat na baybayin ng Bohol na nagtataglay ng kanyang pangalan, ang alaala ni Alona Alegre ay patuloy na mabubuhay. Isang bituin na ang ningning ay hindi kailanman maglalaho.